Tama sa harap ng taxing kasalubong na nawasak ang harapan. Mabilis na rumisponde ang Pasig Rescue, Ugong Rescue at Barangay San Antonio Rescue sa naturang aksidente. Ang driver at dalawang sakay ng taxi ay nagtamo ng mga injury. Dinala ang mga biktima sa Rizal Medical Center. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale. Samantala, bukas na po ang libing ng umano'y hazing victim na si Marvin Reglos. At hanggang ngayon, labis pa rin ang hinagpis ng pamilya Reglos. Bukod pa rito ang pangambang hindi agad makakamtan ng hustisya para sa kanya. Kwento ng kapatid na si Lorvie, hindi raw hinarap noong Miyerkules ni Justice Secretary Laila De Lima ang pinsan ni Marvin at ang abogado ng pamilya Reglos. Hiling ni Lorvie patas na investigasyon kahit pa miyembro si De Lima ng sister sorority ng Lambda Rho Beta Fraternity na Lambda Rho Sigma si De Lima. Ayon pa sa abogado ng pamilya Reglos, miyembro rin daw ng Lambda Rho Beta ang OIC Director ng NBI na si Nonatus Cesar Rojas, ngunit sa ngayon ay wala pang tugon dito si Rojas. Paliwanag naman ni Justice Secretary Laila De Lima, pulis siya ang mananatiling lead agency sa investigasyon. Sa atin pong Pangulong Noynoy, kasama niyo po kami sa pagtahak sa tuwid na landas. Subalit puro Lambda Rho Beta Fraternity po ang nasa harap ng mga daan na aming tatahakin. Mababaliwala po lahat ang aming mga pagkilos kay Secretary De Lima ng Department of Justice na miyembro ng Lambda Rho Sigma. Sana po ay bigyan nyo kami ng parehas at patas na pagtingin sa ilalim ng batas. Kahit kami ang linapitan ng father and sister ni Marvin para magpatulong sa NBI, sinabi ko pa rin na because of my standing that I'm part of the sorority which is allied to the fraternity, ay mas gusto ko na PNP na ang lead para walang mga ganyan na mga agam-agam. Samantala, sa ibang balita naman, nagbitiw na bilang miyembro ng prosecution panel ang pinag-contempt na si Atty. Vitaliano Aguirre II. Nagsorry rin siya kay Senadora Miriam Defensor Santiago at sa impeachment court, pero hindi raw siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Kaugnay pa rin ito ng pagtatakip niya ng tenga sa gitna ng pananabon sa prosekusyon ni Senator Judge Santiago. That I did a little wrong in doing that, and I admit that. But sometimes you have to commit some mistake or a little wrong, o kaya naman just to get your message across. Somebody has to give a message to her to tone down mga ganun. Kasi ang pag-berate naman niya sa prosecution lang. I never heard her berate the defense. Handa naman daw si Aguirre na tanggapin ang parusa ng korte. Kasabay nito, nagpaalam na si Aguirre sa prosekusyon na magbibitiw bilang private prosecutor. I could be a liability now to the prosecution rather than an asset. I hope that the prosecution will understand what I've done, that in my own little way I did it to benefit the prosecution. Bukod sa liham ng pagbibitiw sa prosecution panel, gumawa na rin ng sulat sa impeachment court si Aguirre para magpaliwanag at humingi ng dispensa. May mensahe rin siya para sa nakabanggaang senadora. To Senator Miriam Santiago, I'm very sorry if we hurt your feelings. That's all. Sa ngayon ay wala pa raw balak ang impeachment court na bawiin ang pagpapag-contempt kay Aguirre at sa Martes. Nakatakdang pagdesisyonan sa caucus ng Senado ang ipapataw na parusa sa kanya. Kaya lang, yun nga, nag-sorry siya dahil naka-cause siya ng discomfort kay Senadora. Pero yung ginawa niya, hindi niya daw pinagsisisihan. Kaya si Senadora parang, so sorry ka lang din. Pero sa kanya, for him, I think it was clear when he said it, diba? Parang I hope it served some purpose. Siguro dumating na siya dun sa point na galangin niyo naman kami. Napiko na rin. Napiko na rin siya talaga. At least hindi siya gumawa ng
invento na, hindi, wala lang, masakit lang yung tenga ko, di ba? Masakit ulo, may migraine. Siya lulusot kasi. talaga. I wanted the cameras to get it. Parang gano'n. Nakakatawa yung mga suggestion ng Senator Judges. Kung nabasa yung mga, meron daw one day na detention na puro speeches ni Senator Miriam Santiago. Yung papanoorin mo yun. 2 days na detention na papakainin lang siya ng tuna sashimi and wasabi. Nagagaling mismo sa mga Senator Judges. So, ayaw naman nilang ipakulong maging serious yung kanyang sanction. Samantala, matapos masangkot sa pagpatay, mga kapuso, sa kanilang kapatid na si Ramjan Revilla, isinailalim na sa Red Notice list ng Interpol o International Police si Ramona Bautista. Ibig sabihin po niya maaaring naarestuhin si Ramona saan mang bahagi ng mundo at posibleng ma-extradite ito. Akusado si Ramona sa pagpaslang sa kanyang kuya Ramjan at tangkang pagpatay naman sa kasintahan ni Ramjan na si Janel Manahan. Pero dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Turkey kung saan sinasabing nakatira si Ramona at ang kanyang asawa, hiniling ng kampo ni Janel na makialam na si Pangulong Noynoy Aquino. Bukod pa rito, pinakakansela na rin ang passport ni Ramona sa Department of Foreign Affairs alinsunod sa kautusan ng Parañaque RTC Branch 274. Git naman ang ina ni Ramona na si Jeneline Bautista, may nakabinbin pa silang petisyon for review sa arrest warrant na inisyu laban sa anak. Remember nung tatatakas pa lang ni Ramona, yung asawa yung nagsalita na you can't touch her. Can't touch her. At samantala naman, naging pribado naman ang unang araw ng buro ni Congressman Iggy Arroyo sa kanilang ancestral home sa Lavisa sa Quezon City kahapon. Sa larawan ito na ipinalabas ng pamilya Arroyo sa media, makikitang sumisilip sa kabaong ni Representative Iggy Arroyo ang kanyang mga anak na babae, kasama ang mga kapatid niyang sina Marilu at Attorney Mike Arroyo at hipag na si dating Pangulong Gloria Arroyo. Puno na magagandang bulaklak ang ancestral home ng mga Arroyo. Nakadisplay din ang mga litrato ng kongresista at mahigpit ang seguridad at tanging mga kaanak, malalapit na kaibigan at ilang miyembro ng media kabilang na ang GMA News ang pinayagang makapasok sa loob. Gayunpaman, bawal kumuha ng anumang litrato, video at maging mag-interview. Sa 8 oras sa pagbisita, nakausap din daw ni Ginang Arroyo si Aleli Arroyo, ang asawa ng bayaw. Nakuha pa nga niyang makipagpulong sa kanyang mga kaalyado mula sa Kongreso at sa dating gabinete. Pero ang higit daw nitong sinulit sa unang pagbabalik niya sa La Vista mula ng mga ospital ay ang pakikipag-bonding sa mga apo. Samantala, inakusahan naman ang kampo ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula ng pagsasabwatan sina DOJ Secretary Laila De Lima at NBI Deputy Director for Technical Operations Reynaldo Esmeralda sa nangyari umanong ambush me kay Esmeralda. Ayon kay Attorney Abraham Espejo, may hawak daw silang mga testigo na magpapatunay na staged lang ang nangyaring pag-atake kay Esmeralda para daw magkaroon ng basihan upang arestuhin si Gatdula. Kaya naman hiling ng kampo ni Gatdula sa Manila RTC Branch 24, payagan silang mabusisi at makuna ng litrato ang sasakyan ni Esmeralda. Nais din nilang makuha ang medical records at forensic examination sa mga ebidensyang nakalap sa lugar na pinangyarihan ng anilay ambush me. Pero pumalag dito si De Lima. Ado naman atang foul na yan. Hindi ko na nga alam kung maaawa ako o matatawa na lang ako kay former Director Gatdula. Baka because of his bitterness na hindi niya matanggap-tanggap yung nangyari sa kanya, ay baka nasisiraan na siguro ng ulo yan. To be fabricating and concocting this story about the Secretary of Justice being involved in a supposed plot to kill the former director, ano ba yan? Mukhang walang karespeto ang mga yan Kanina, formal nang hiniling ni Gatdula. Mga kapuso, ako, eto na ang announcement na talagang hinihintay natin. Summer is officially here. Yan po ang announcement ng Pag-asa at natapos na kasi ang Northeast Monsoon o amihan at nagsisimula na ngayon ang dry season. Kaya naman dito sa Metro Manila, asahan na po natin maglalaro ang temperatura mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Araw-araw po yan. Pero mukhang saswertehin pa rin tayo paminsan-minsan dahil magdadala pa raw ng ilang pag-ulan ng umiiral na La Nina, lalo na sa silangang parte ng bansa. Kaya ngayong summer na talaga, maghanda na po tayo sa mga posibleng sakit na dala nito gaya ng heat stroke, dehydration, skin rashes at diarrhea.
Bakasyon na ang mga bata. Inaantay ko announcement, tatapos ka ang klase. May summer na rin mga anit nila, no? Mga libag-libag sa Ingat sa mga the rash, yung buong araw. Wow. Di ba kailangan lang nun rainwater mula sa alulod? Wow, may ganun. Sa alulot talaga. Specific talaga, correct. Kasi iba yung magic Mas ng rain. enjoy sila. Sana umulan ng konti ngayong summer. Sabi nila, Mabiyayaan little little bit. bit. Ng konting ulan. Di ba yun ang sabi nila nung una, magiging parang maulan na Maulan. ang Oo, kasi summer. La Nina. Inaantay ko nga kasi init eh. Ang init eh. Grabe. Samantala lumabas sa isang pag-aaral ng University of Santo Tomas Research Center for Natural and Applied Science na tunay ngang may health benefits ang virgin coconut oil o VCO. Halos 200 tao ang lumahok sa pag-aaral kung saan isang grupo ang uminom ng 3 kutsara ng VCO araw-araw habang ang isang grupo naman ay binigyan ng placebo. Lumabas sa pag-aaral na bumaba ang body fat at iba pang cholesterol sa katawan ng mga umiinom ng VCO. Kaya naman mas makakaiwas ang mga ito sa heart attack at stroke. Dagdag pa rito, lumakas din daw ang sex drive ng mga umiinom nito sa loob ng 4 na buwang pag-aaral. Pinondohan ng Philippine Coconut Authority ang 5 milyong pisong pag-aaral dahil dito umaasa si Agriculture Secretary Proceso Alcala na lalo pang dadami ang demand ng VCO sa abroad at ang Pilipinas ang pinakamalaking exporter ng coconut products sa buong mundo. Kaya mamaya sa Talakayan ng Igan, pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng virgin coconut oil sa ating kalusugan. Maaari din po kayong makisali sa aming talakayan. Mag-post lamang ng iyong opinion at tanong sa official Facebook account ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Uy, pero hindi lang yan, coconut is very beneficial. Diba, recently sa Oscar,